Bahagi na ng kultura at selebrasyon ng mga Chino ang Lion Dance at Dragon Dance. Pero ano nga ba ang pagkakaiba nito? Alamin natin yan sa News to Go ni Valerie Tan, live mula sa Binondo sa Manila. Valerie! Yes, Happy New Year, Cara at Howie. Andito nga tayo sa Binondo na dagsa ng mga tao. Katulad nga na nabanggit mo, hindi mawawala sa selebrasyon ng Chinese New Year ang Lion at Dragon Dance. Pero may pagkakaiba nga ang dalawang ito. Ano ito? Alamin sa aking report. Sa unang tingin, parang magkatulad lang ang galaw. Pero malaki ang pagkakaiba ng Lion Dance at Dragon Dance. Yung Lion Dance, mas maliit siya. Madalas pag sinasayaw ang Lion Dance, dalawang tao, isang ulo, isang buntot. Ang pag-indak ng Lion Dancers, sinasabayan ng tugtog ng drums at cymbals. Itinuturing ring isang classic martial arts ang galaw ng Lion Dancers. Ilang buwan na taon rin naabuti ng training para dito. Sa lahat po ng mahirap na training yung Lion Head kasi footsteps po tinitignan, tsaka yung paggalaw ng kamay, yung agility mo, yung flexibility mo, nandyan yan, kasama yan. Ito yung ulo ng lion na matingkad ang kulay. At saka, alam nyo ba, hand-painted pa ito. 12 years na itong ginagamit ng grupo. Ito naman yung buntot niya, gawa sa tela, makulay din. Kasi ang paniniwala ng mga Chinese, kapag matingkad yung kulay, eh nag-a-attract pa tayo ng mas marami pang swerte. Kasi maraming kahulugan yan para sa kulturang Chino, no? Isa na dyan yung sinasabi nilang pagtataboy ng mga masasamang elemento, no? Kaya siya sinasayaw. Ang Dragon Dance naman, mas bongga. Yung Dragon Dance mas mahaba, mas maraming tao, no? At saka kailangan mo ng mas malaking spasyo para isayaw ang Dragon Dance. Binubuhat ang dragon na mahigit 10 tao gamit ang pole. Itong katawan ng dragon, gawa sa yantok string at saka sa tela. Tapos itong ulo, gawa lamang sa papel. Ito, pinapatayo ito ng pole na medyo mabigat. Pahawak ka, mga 5 to 10 pounds siya. So imagine nyo yung kung gaano kasakit sa braso yung ginagawa nila itong araw. Hindi iniinda ng dragon dancer na si Lander Palo ang pagod. Maswerte kasi lalo na pinapasok ito sa temple, nabibigyan ng blessing ang dragon, pati na rin yung humahawak. Kung sa fairy tales, kinakatakutan ng dragon, sa Chinese, dala ng dragon ang swerte. Dragon Dance naman, yan ay isang simbolo ng auspiciousness para sa kulturang Chino. Kasi nung araw, yan ang sumisimbolo sa emperador ng China. Taon-taon, pag may dumarating dito, naglalagay kami ng ampaw para maswerte sa negosyo, tsaka dito sa aming mga pamilya para maging healthy. Ang Lion at Dragon Dance ay hindi lamang nakikita tuwing selebrasyon ng Chinese New Year, kundi pati na rin sa ibang espesyal na okasyon tulad na lang ng store openings o birthdays. Cara, tuloy-tuloy lamang tayo magbabantay dito sa Binondo para sa Chinese New Year. Cara? Yes, Valerie, ano yung mga maaasahan nating mga celebrations ngayon dyan sa Binondo? This is a big day for the Chinese community dito sa Pilipinas. Valerie. Cara, actually hindi lang mga para sa mga taga-Binondo, no? Pati may mga lokal na turista ay nandito rin. Mamayang 1 PM meron tayong parada kung saan may street dancing, may Lion at Dragon Dance, pati na rin may mga parada ng floats. So Valerie, kumusta ang lagay ng trapiko dyan? Kasi kung ganyan karami yung mga tao, merong mga street dance pa na mangyayari. Ano ang traffic advisory sa mga magtutungo dyan sa Binondo? Ina-advise po natin na pumarada na lang sa medyo mas malalayong lugar tulad ng sa Divisoria o sa malls dito sa paligid at maglakad na lang papunta sa Binondo, Chinatown dahil talagang siksikan dito. Maraming salamat sa iyo, Valerie Tan.